What's up, Kamshis? This is Unfiltered Season 2. This is the podcast where we'll talk about life after college as well as your personal experiences. And for today's episode, kwentong pag-ibig ang kwentuhan at chikahan. Uy, ba't ganun? Okay, magpakilala muna kaya tayo, guys. Why are you guys looking at me? Hi, Okay, here we have... I'm Jing. Hi, I'm Andy. I'm Saria. No, I don't think that's your name. No, stop it. Okay, we have Saria. And hi, guys, I'm Justin. I And don't think that's your name too. no, my name is really Bella Hadid. Okay, going back to the topic. Ayun nga, kwentong pag-ibig tayo, guys. And finding love in college. Anong masasabi niyo about ito? Do you think it's really necessary? For me, depende siya sa tao. Kasi ako yung tatanungin, hindi siya necessary. Hmm. Kasi we have all the time in the world to find someone na mamahalin natin. And college kasi, parang ito lang yung time natin for ourselves. Para sa akin lang naman. Para sa akin, hindi siya ganun ka-necessary. Diba? Kasi it's all about independency and stuff Yeah. sa college. Early 20s is for your independence. Yeah. Sa tingin ko sa akin, hindi. Kasi parang never ko siya naisip na necessary siya para sa akin. Kasi parang feeling ko kapag meron ako, hindi ko siya mapaprioritize or like, isasantabi ko lang siya. So parang yung necessary kasi hindi siya, nakaangkla sa love life ko. So para sa akin, no, hindi siya necessary. And feeling ko dadating naman yan, pero hindi ngayon. And ayoko pa. Kayo ba? As someone na laging nabubroken. Well, hindi siya necessary, pero kasi depende siya kung paano mo iti-take. Like, meron kasing pros at cons ang love, na parang if you take it in a good way, talagang may inspire ka din if meron. Pero dun sa part na parang mas malaki kasi yung distraction na mabibigay ng love, especially sa college kasi may thesis na, ganyan, may hirap tayong project na kumakain ng ilang araw, ganun. So, baka magalit lang yung jowa mo. So, if we're talking about the necessary thing, hindi siya necessary, pero pwede naman magkaroon. Ayan, the lovesick girls. Yeah. How about you? How about me? I Yes, may think... jowa siya. May jowa ka? Sure. Naririnig ko, may jowa ka daw. I-hard launch ko siya sa podcast nito. Shout out to Paolo. Char! Okay, walang Paolo lang. Bawal. Follow what? Polystyrol? Anyways, guys, finding love in college, I don't think it's really that necessary in the sense na kusa naman yung dumadating sa'yo, hindi mo kailangang hanapin. And, ayun nga, nasa tao yung pag-handle niya ng love. I don't think dapat nating tinitake negatively yung love as distraction kasi yung love, pwede natin siyang maging inspiration. Like, papasok ako kasi makikita ko yung love of my life ko na si Paolo. And, ayun, di ba, inspiration na I need to do my best. Yeah. Na kasi nga, nandito yung love ko. Kaya ayun, I don't think it's necessary, pero I think it's very helpful to have love in college, to be filled with love when you're in college. Especially, ayun nga, in college, ito yung parang make or break natin bago tayo lumabas sa real world. Shout out to our profs, real world. Industry. Ayan. May jowa ba kayo, guys? Hello, Nagka-jowa or sweet. during this Straightforward college? Wala. Hindi ako lumagpas doon sa jowa. Hindi talaga ako nakakalagpas sa 1 month or 2 months rule na yan. So, Bakit? takot. Parang, feeling ko kasi yung commitment malaking bagay siya. So parang sa akin, kapag kausap lang. Pero hindi talaga ako lumalagpas sa ready na ako mag-commit. Laging napupull back ako or napupush aside ko yung love life pag nandyan na siya. So parang laging ako nasa ni Jing na tawag dito. Kapag nandyan na, lumalayo ka na. Pero kapag wala naman, hanap ka ng hanap. Ganun yung nangyayari. Same sentiments kami. So, agree ako doon na parang hindi siya umabot ng jowa. Like, talking stage. I think it's normal naman na makaka-relate naman yung iba na talking stage and stuff. So, yun. Parang hindi mo kayang ituloy kasi believe ako sa taong may jowa ng college. Lalo na sa course natin. Thank you. Yeah. Kasi 'di ba yung time kasi na nire-require ng pagiging comm student is alam naman natin sobrang full nung sked mo.
So, saan mo nasisingit yung dates and stuff? Yun nga yung lagi namin pinag-uusapan ni Andy kapag nagdedelulo kami sa gabi na parang, ang galing ni ganto, no, ni ganyan, nahahanapan niya ng time para i-balance yung ACADS and love life at the same time. So kami, ako, based from experience, though na-try ko naman yung parang usap, tapos like, syempre papunta na doon, hindi ko talaga siya na-manage. Like, hindi ko siya kinaya, ganun, kasi dagdag ko lang din yung negative part kasi kapag may love life ka. Ako, sa akin nangyayari to na parang, kunwari di kayo okay, di ba may mga ganong times. Hindi rin talaga nagpa-function yung utak mo. And for me, kaya ko din siya nasabing hindi siya necessary kasi, for example, ngayong third year na tayo, ang dami mong need gawin. Kailangan creative ka everyday. Pagising mo, dapat may naisip ka na agad. So imaginein mo kapag di kayo okay ng jowa mo, tapos hindi nagpa-function yung utak mo. Hindi ko siya kaya. Hindi ko yun kaya na parang, may mga bagay na naghihindran sa akin para gawin yung work ko. And yun nga, for me, as of now, I'm not closing the doors naman. Ano? Sa mga nanonood. Oh, nagbabari. Oh my God, I think it starts with letter P. Char! Stop! Sorry guys, huwag niyo paniniwalaan yung host namin. Medyo delulo siya. So, yun lang. Parang siguro for me, hindi lang siya time ngayon kasi iba rin talaga kapag meron kang peace of mind pag gumagawa ka ng mga schoolworks. And for me, hindi ko lang siguro nahanap yung right person or baka hindi pa ako yung right person to commit. Kaya din wala akong jowa as of now. Yun. Masaya naman. Kayo ba? How about Miss Saria Nicole? Well, agree ako sa... Resident bad girl? No. Agree ako sa sinabi ni Jing. Well, dati din kasi, like, sobrang ayoko ng commitment. Parang may times na pag nararamdaman ko na, ala, na-attach na to sa akin, okay, bye. Ganun na siya. Yung kahit hindi pa obvious na Sorry obvious, naman. pero na-feel ko, umaatras na ako agad. Pero, ngayong college kasi, parang may part sa buhay ko na willing na talaga ako. Actually. Wala, kanino? Pero like, nag-stop I think ulit. letter N. Huwag ka nagbabanggit. Willing na dapat talaga ako. Pero, na-stop siya. And yung pag-stop na yun, parang sobrang laking effect niya sa akin kasi na-distract talaga ako. Like, may times na gumagawa ako ng schoolworks, bigla na lang akong bugs, ganun, sasabog, ganyan. Pero parang, She's a volcano. pero at the same time, nililipat ko talaga yung pag-iisip ko kasi kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ganyan. So, hanap na lang ako ng bago. Ay. Totoo. So, parang, in college, marami pa. Huwag ka muna masyado magseryoso. Agree. Marami pang Tunay. pogi. Malay mo, nasa ibang school. Malay mo ka-work mo in the future. Tama. Ay, ikaw. As ako ba? madaming jowa. I don't... The jowa of Paolo, what can you say? As a jowa of Paolo, I think... May dilulu po dito. Oh my God, guys. Ikaw ba si Carson? Kapag nagka-jowa ka kasi, ayun nga, very ma-effort, kapag nagka-jowa ka, iisipin mo na lang yung comfort niya, isipin mo yung comfort niya aside from sa comfort mo na bawat decisions mo, iisipin mo rin siya. And for me, kaya hindi ako nagkaka-jowa kasi hindi ko pa kaya yun. Na hindi ko pa kaya mag-priority ng ibang tao. Bukod sa sarili ko at this point in my life. Pero I have so much love to give na Lagi nga. even, guys, I love you guys. You know that. Na nawala tuloy ako. As I was saying, I have so much love to give so I'm not closing my doors like Jane. Ano ba ba't Pero nagpaparinig kayo? ngayon hindi siya priority. Ang pinaka-priority ko talaga ay mag-4th year. Ala. So, Parang hindi ka mag-4th year. No. Narinig ko kay sir. No, I'm claiming it. Ano, We're all gonna go. disclaimer lang. Lahat kasi Opo. tayo walang jowa. So, yung mga ma-advise talaga na. Sure ka ba? Joke lang. Ayun, may jowa ka nga pala. Hindi. Yeah. Pero like, own opinions lang naman namin siya. So, iba pa rin naman yun sa mga viewers natin, especially na may jowa. Yeah. Kasi iba talaga if like mayroon ka ring kakol habang actually hindi, depende siya kasi ako pag may kakol na parang study call, nadidistract ako, pero sa iba like parang ang productive nila palagi if may kakol silang, diba? Parang paano yan? Pahingin nga. Hindi ko kaya yung may kakol ka. Kasi parang ako gusto ko kapag umuwi na ako, Tahimik lang. ako na lang mag-isa. Gusto ko kulitin yung mga kaibigan ko. Pero kapag yung meron kang kalandian or katalking, piling ko na
burnout ako araw-araw, parang obligado ako i-chat siya na kamusta ka, hi, ganito, ganyan. Tapos lagi nila ako pinagpapahinga, eh di ba nga tayo as a com student, wala talaga tayong pahinga. So parang sinasabi, pahinga ka muna, ganyan. So parang may times na puro siya pahinga, pinapagpahinga niya ako araw-araw. Sabi ko, nakakapagod naman to, hindi niya ba nagigets na ganito, ganyan? So parang sa akin, parang hindi pala ako okay for talking stage, lalo na busy tayo. So wala, inend ko na rin siya. Sabi nga ni Soria, di ba, kapag na-attach na, maalis na. Ganun ako. Kasi parang sa akin, kapag na-attach na ako, feeling ko, hindi na siya tama. Kasi mamaya, mawala ako sa track. Kasi nawala talaga ako sa track, like nung may times na may kausap ako. So sabi ko ngayon, hindi muna. Put fresh lang, kita mo lang sa hallway. Malay mo, ano pala. Iba kasi Ayun na. talaga yung may crush lang, tapos makikita mo somewhere, kaya sa kantin, yung Agree. hampas mo sa kaibigan mo kasi iba. Like, uy, Agree. crush mo. Yung hawak ko sa kamay mo, iba. Nanginginig ka talaga. Pero kapag love, like nakasalubong mo yung ex mo, ay, mamatay-matay ka dun eh. So, hindi advisable. My God, namatay na siya kay letter. Char! Speaking of, kanina guys, sobrang throw nyo yung word na delulu. What does delulu mean? Ayan. Para sa iba pa. From the queen of delulu, girls, Miss Saria. Delulu is, ang definition niya ay Justine Consolacion. Agree. I don't think so. Ano nga ang delulu for you? Akin, delulu for me is being imaginative. Ayoko na tinitake siya negatively kasi being delusional means may iniisip mo sa sarili mo na there's chance na kaya mong gawin yung isang bagay, na kaya mong makuha yung isang bagay. So, you become limitless. You become very powerful. You become iconic. Wow, medyo. Wow, medyo Yes, lahat ng title na medyo. Yes. Kaya nga eh. Ikaw, Saria, Ano yun? what is delulu for you aside from Justine Consolacion? Well, ganun din kasi, like, yung pagiging delulu kasi parang, yung mga maiikling, mga maliliit na signs, like, yung mga maliliit na signs, parang pinapalaki mo siya kasi nga, may feelings or emotion na dumadagdag. Kunyari, tinignan mo lang ako, sumagi lang yung paningin mo sa akin. Hala, feeling ko crush niya ako, mahal niya ako. Ganun. Parang Justine. Ganun yung daily conversation namin ni Justine. So like, if yung dalulo talaga may positive at negative effect din siya. True. Halos lahat naman. Kasi positive kasi like, na-inspired ka din at the same time. Pero kapag negative kasi, napupunta ka sa ibang mundo, like kahit yung wala naman talagang meaning, kapag tinanong mo sa friends mo na hindi delulu, parang, hala be, wala namang ganong nangyayari. Pero ikaw delulu ka na parang, hala hindi, meron, mahal niya ako eh. Parang, si Justine describe Ikaw to, Justine. No, I don't think so. Ikaw, Jing, what does delulu mean? Hindi ako delulu. Kasi nagre-relapse ako. Oh my Hindi ako, God. siya ang, si Annie ang delulu. Okay, what does delulu Kasi, mean? like, kada gabi talaga, delulu siya. FYI po, roommates po kami. Ayun. So, Oh my God, they were roommates, guys. Alam nyo na yan. Sa mga literary books, roommates. Pero in the real, Hindi iba po, yan. hindi po. Ayun sa akin kasi pag yung delulu, alam mo yun, yung kada may ilalike lang siya or like magkakatitigan lang kami, feeling ko may something na. So parang may time na hindi ako nakaalis. Kinakabahan mo si Andy. Agree. May time na hindi ako makaalis sa part na yon. Tapos si Justine ang sasabihan ko. Sasabihin niya, sis, feeling ko meron talaga. If gusto mo ng magbabouch ng pagkadelulu mo, Agree, si Justine yung Justine. i-chat nyo guys. Like kahit anong kadeluluhan pa yan, susuportahan niya. Wait, commercial. Meron kasi kaming GC na hindi na ako mag-name drop. So like, I know that. tinatanong kasi nung friend namin is about sa crush niya. If may meaning ba yun? Oo. Tapos sabi ni Justin, nag-reply siya, oo, gustong-gusto ka na niyan. Mahal ka niyan. Tapos, alam mo, yung parang, nung si Justin naman yung nagganon, yun naman yung friend namin yung sumuport. Yung parang blind leading the blind. Agree. Si Justine talaga ang Girl. definition nun. No, Sabi ang na-expose na siya. I'm just very supportive of people na, okay, if that's what you think, go girl. Your mind is so powerful. Pero guys, do you think being the Lulu is the Sululu? What if being the Lulu will be Trululu? So going back nga, necessary ba talaga ang magkaroon ng love life? Siyempre, nasagot na yon. Kaya, mag-isip ka pa ulit ng isang tanong. So, mag-on the spot question tayo dito. Oh my gosh.
This is very pressuring. Let's look at the silver lining, guys. What do you think? Do you Kasamang plema yun, guys. wala na ibang tanong. Wala daw ibang tanong. No, Is alin? love your priority right now in your early 30s, Saria? 30s? ka? Early 20s, ngayong ka. Well, hindi ko talaga siya priority kasi mas nagtitake ng time ko yung pag-aaral. Yes, although may times na hindi naman ako nagpapasa on time, pero yun talaga yung priority ko kasi mas magandang tignan sa isang tao. Like, graduate siya, ganyan. Yung may pagmamalaki siya. Compare sa ipagmamalaki mo na parang may jowa ako. Mas parang ka-proud if like, yung grades mo okay, ganun. Kasi yun din yung hanap ko sa lalaki, like yung grades niya okay. So, hindi ko priority yung love, mas priority ko yung studies ko. Yes, love it. Grades okay, late nga lagi. Tama. At least grades ko okay pa rin kahit late. Oh, grabe. How about you, Andy? Ako sa akin, may mga time na tinry ko kung kaya ko ba. Pag naririnig mo to, kunwari hindi. At tawag dito, may times na tinry ko siya kung kaya ko ba siyang pagsabayin sa priority ko ngayon, ACADS. Tapos parang, natry ko naman siya, pero hindi talaga, hindi siya yung hindi ko kaya. Kasi may times na sobrang busy ko, nakakalimutan ko mag-reply or like tawag dito, ilang oras ko siyang hindi nare-replyan. So parang, may mabigat na feeling sa akin. Kunwari may kausap ako, tapos busy-busy. So para sa akin, hindi ko siya priority. And may times na rin na, maraming beses ko na siyang sinabi na, sorry, hindi ko pa pala kayo makipag-usap kasi priority ko ACADS. So, sa akin hindi. ACADS muna. Ikaw ba? Ako siguro kung Love life yan? ililista ko, kung ililista ko lahat ng priorities ko, nasa dulo siguro muna yung love as of now. Kasi kung ang priority ni Saria na una ay studies, ako priority ko sarili ko. Oh, same. Wala, iba lang kasi talaga kapag inuuna mo na ngayon yung sarili mo. Ngayon ko lang din kasi muna natutunan na ako muna. So, dun muna ako Ganda. nagpo-focus. Background. Pero yun, hindi ko lang siguro siya priority kasi, ayun, nakaka-overwhelm din kasi ngayon ang buhay. So, hindi ko siya Tama. priority. Kasi nasa peak mo din tayo. Like, third year na kasi. Diba? Malapit na. Malapit na ang paghuhukom. So, wag muna. Pero kung darating naman, diba? Why not? Kaya ba? Pero hindi talaga. Promise. Yung parang, minsan kasi ubus na yung social battery mo sa pag-aaral pa lang. Tapos Tunay. like, sumabay yung love life mo. Kunyari sabi niya, bakit hindi ka na ganyan? Syempre, pagod na ako, ganun. So parang mahihirapan ka pang mag-explain sa kanya. Nakakaubos at nakakaubos siya. May mga times din na gusto mo lang kausap is mga kaibigan mo. Oo. Kasi wala kang obligasyon sa kanila, walang responsibility na ganito, ganyan. Kaya may times na mas pipiliin ko na lang friends over love life pa this time. And nakikita naman yun kasi gustong-gusto ko gumagala. Pero pag sa love life kasi parang tao dito magpapaalam ka pa, di ba? Ganun. Oo. Like, tas minsan magagalit pa talaga. Yung friends kasi medyo supportive. Tsaka lalo na yung friends natin, alam din naman yung pinagdadaanan natin kasi nasa same circle lang din sa school. Right? Ayan. Love is a very difficult thing na i-prioritize right at this moment sa atin ngayon mga third year. So, ayan guys, that's it for today. I'm Justin. I'm Saria. I'm Andy. I am Jing! And Love, love, love. Bye!